Creamline, another straight win victory? Van Sickle magagamit ng husto. Kakayanin bang mag-isa sa laban? Jamagalansa at Pons paramihan ng digs. Carnation ba ang next lead? Sa magaganap na laban ngayong March 7, sino-sino ba ang ating abangan sa game? Nanatiling main gunner ng koponan si Tots Carlos. Sa huling mga laro nito tulad ng Galleries at Capital, siya ang madalas magtala ng top scores at double-double performance. Kung hindi man ito makapagbigay ng punto sa team ay may gumabaw pa itong kapalitan na alam nating napaka-terror din sa atake at blockings. Isa rin si Gia de Guzman na kailangang pag-aralan ng next lead. Bilang setter, siya pa rin ang utak sa likod ng bawat atake ng Creamline. Lalo na't kontrolado niya ang tempo ng laro. Kung mapapansin ninyo ay muling naibalik ng Creamline ang kanilang connection at parang lahat ng sat sa kanila ni Gia ay tamang-tama sa kanilang panlasa. Maliban sa kanila ay isa sa pinakamabangis ng Creamline ay sina Bernadette Pons at Gemma Galanza. Sila ang all-around support na hindi lang sa puntos bumabawi, kundi pati na rin sa floor defense at receptions. Pasok nga ang dalawang ito sa top 10 diggers at receivers, kaya't kahanga-hanga ang kanilang contributions sa koponan. Habang sa next lead Chameleons naman ay si Brooke Van Sickle ang kanilang pambato. Inaasahan nga na siya magiging go-to scorer ng team. Last game nito kontra sa Chocomucho ay siya ang tanging bumuhat ng koponan at umiscore ng 20 points. Katuwang niya rito si MJ Phillips na nagpaigting rin sa net defense ng Chameleons. Isang pa si Abby Maraño na nagdala ng leadership at intensity na kailangan ng isang rebuild team gaya ng kanilang koponan. Mahirap nga ito kay Tolentino kung siya ang gawing starting setter. Kailangan niya ngang sabayan at pantayan ang setting skills ni Gia Morado. Kaya niya mang sumabay subalit maaaring magkaroon pa rin ito ng error at hirap sa koneksyon ng team. Pero posible nga si Jurel Chang ang gawing starting setter dahil familiar na ito kina MJ Phillips at Brooke Van Sickle. Ang tanong, sino nga ba ang dihado? Sa papel at base sa kasaysayan, ang next lead Chameleon pa rin ang itinuturing na dihado sa tapatang ito. Magiging labanan nga dito ay chemistry versus experience. Bagamat powerhouse ang mga bagong players ng next lead ay nasa proseso pa rin sila ng pagbuo ng chemistry. Sa kabilang banda ang Creamline ay may system ng subok sa loob ng maraming taon at nag-uwi na rin ng maraming kampyonato. Pagdating nga sa palitan ng players, mas malalim ang roster ng Creamline. Kahit sino ang ipasok ni Coach Sherwin Meneses ay hindi bumababa ang kalidad ng laro. Sa mga nakaraang pagharap, madalas dominado ng Creamline Coal Smashers ang Chameleons. Gayunpaman, ang next lead ay dark horse ngayong season dahil sa kanilang bagong roster. Mas mapanganib nga sila sa ngayon kumpara sa mga nakaraang taon at may kakayanan silang manggulat ng kahit sinong top tier team. Kaya't abangan natin ang kanilang match-up. So that's it for this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para update ka sa ating mga video.